makikita natin anong reaksyon ang gagawin ng speaker considering na si Congresswoman Castro, malaki ang role niya sa budget nung last year, di ba? Yan yung nangunguna at recently nag-declare na tatakbo sa Senado. So, tingnan natin kung anong nasaan talaga ang linya ni Speaker Romualdez. Di ba nagkakaroon na ng politika sa kanilang dalawa? Mas lalo naman ito. Di ba? Yung ginawa ni Speaker na pagdurog sa kanya sa lahat ng aspeto na wala kang narinig sa presidente. Sa tingin ko, umabot na sa sukdulan si Vice President. Si Presidente daw ay walang maturity. Alam mo, ang maturity is the sum total of her acts. Hindi yung isang desisyon na hindi pagpunta sa third State of the Nation address. That's not qualify na hindi mature si Vice Presidente. Pangalawa, nakakahiya daw sa Pangulo. Sa tingin ko, mas nagpakatotoo si Vice Presidente na sinabi niya hindi siya attend sa SONA. Bakit? A-attend ka ba sa isang SONA na ginastusan ng 20 million? Isang gastusan, 20 million? Na ang daming pwedeng gamitan niyang 20 million. Yan yung una. Pangalawa, a-attend ka ba sa SONA na hindi ka naman trinato ng maayos nitong administrasyon na ito? Correct. Pangatlo, haharap ka ba sa SONA na ikaw ay nag-resign na at sinabi mo ng June 12 na ang unit team ay pang-eleksyon lamang at ng June 19 ikaw ay nagsabi na ako ay nagre-resign sa DepEd. Bakit kasi siksik sa isang administrasyon na binabastos ka? Correct. So, sa akin, tama-tama yung ginawa niya. Ngayon, yung designated survivor, sa akin wala tayong batas na katulad ng Amerika. Dada, tama ka, on appeal yan, pero conviction siya, no? At conviction na child abuse ang hinataw ng korte. Tama ka rin na may president na kay Congressman Teves. Yung kay Congressman Teves kahit on appeal kaagad inalis nila sa pwesto. Yung kay Congressman Mark Jimenez, umabot pa yon ng found guilty rin at hindi na pinaabot on appeal. Immediately inalis. So may mga legislators tayo na convicted pero on appeal. May dalawa sa Senado at may ilang mga kaso wala pang conviction sa House of Representatives. So again, papasok na naman din yung ethical standards, no? Mukhang itong administrasyon na ito sineset aside hindi lang ethical standards pati ang accountability at transparency. So magiging test yan sa liderato ng House of Representatives kung aalsin si Congresswoman what's her name? Castro. Dapat ang batas walang pinapaboran, no? Dapat patas lang. So makikita natin anong reaksyon ang gagawin ng speaker considering na si Congresswoman Castro, malaki ang role niya sa budget nung last year, di ba? Yan yung nangunguna at recently nag-declare na tatakbo sa Senado. So tingnan natin kung anong nasaan talaga ang linya ni Speaker Romualdez. Prof, nasabi nyo na tatakbo itong si Congressman Castro bilang senador. Sa mga development po ba ngayon, maaari po ba siyang makapag-file ng candidacy bilang senado na nahatulan po sila na guilty ngayong sa pagkakataon na ito? Pwede po ba siyang tumakbo bilang senador?
Yun yatang decision, walang perpetual disqualification jail time lang. So kung walang perpetual disqualification, pwede siya mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa October hanggang ina-appeal yung kaso. There's nothing that prevents her from not filing. Yun yung kaluagan ng ating korte. You cannot be yung innocence until proven guilty. Opo. Is a principle that we subscribe, no? Although makikita natin hindi rin patas ang paglalatag niyan, lalo na sa nangyari dun sa iba na hindi kaalyado ng administrasyon. Medyo nakakalungkot po itong batas natin sa Pilipinas na dapat sana itong may mga bahid na hindi maganda ay hindi na po nakakadasali dapat sa politika. Sana naman yung mga magagaling natin, ang mga susunod na leader ng bansa ay makagawa ng paraan para Kasi sa tingin ko, Prof, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad at umuusad ang ating bansa. Dahil nga may mga bahid, yung karamihan sa mga politiko na nandito sa ating bansa. Anong opinion niyo po doon? Alam mo, kung titingnan natin ang istorya nila, dati silang lumalaban sa Estado. Tapos, nabigyan sila ng tsansa through an amnesty na pumunta na dito sa parliament, no? Doon na sa legislative. Pero wala namang renunciation na ginagawa nila, yung ginagawa nila, walang renunciation, tumakbo sila. So makikita natin, parang tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Kasi dati, quote-unquote, a freedom fighter to some might end up a terrorist to others. Lumalabas na nung ikaw tumiwalag na at tumakbo ka bilang representante, dapat yan may renunciation of the use of force. Pero makikita natin na patuloy pa rin kasi ito recently lang yan na recruitment ng mga minor de edad, no? So makikita natin na patuloy pa rin. So, yung sinabi kong ginigisa tayo sa sarili nating mantika, sila ay member of parliament, nag-oath sila na they will defend the constitution and adhere to the law of the land, sinesweldohan sila, meron silang pork barrel, and yet, makikita mo, patuloy pa rin. Itong kasong ito is proof na hindi naman sila tumigil sa recruitment. Yun ay maling-mali dahil nasasangay ka na ng parliamentary politics, hindi ka na dun sa kalsada na kalaban ng Estado. Okay. May question ka pa, Boss Dada or Coach Oli? Good evening, Prof. Coach Oli po. Di ba, nangyari to kay Kong Tebes, sinuspindi agad. Ngayon, malalaman natin ang tayo ng Kongreso dito, especially Speaker, kung yung ginawa kay Kong Tebes ay gagawin din dito kay Castro. Ngayon, kung sakaling hindi gawin, at ine-expect naman natin niya, malamang-lamang ay hindi gagawin. No? Dapat ba itong si Castro magkaroon ng hiya na siya mismo mag-resign o i-inhibit or bumaba muna sa kanyang posisyon? Alam mo, Coach Oli, yan hamon sa kanya. Dapat hamon ng taong bayan yan. Magkaroon ka ng ethical moorings, no? Yung standard by which you will be judged. Hindi porke hindi ka aalsin ni Speaker, okay lang. Pero sumasang-ayon ako. Sa tingin ko, hindi yan aalsin ni Speaker. Sa tingin ko rin parte ng negosasyon na wag siyang alsin. Kung ano man yung magiging role niya kay Speaker, makikita naman natin yung makakaliwa talagang sumasang-ayon kay Speaker kung saan konti-konti lang ang binabanat, makikita natin na critical, doon husgahan ng bayan kung si Speaker ba ay patas ang pagtingin sa batas o may pinapaboran. This will be the test. At pag hindi siya naging patas,
let us call them out. Alam mo, kalakasan ng bayan ng bawat Pilipino. Parating natin sa kanila yung sentimento natin dahil hindi naman pwede na porke kaalyado ka, protektado ka. Correct. Kasi po kanina, may panawagan pa siya kay Marcos, kay Presidente Marcos, kasi buti itong desisyon ng korte ay nangyari ngayon. Dahil kung nangyari yun nung panahon ni PRRD, malamang kasalanan na naman ito, isisisi na naman kay PRRD. Ngayon hindi nila pwedeng isisi. Pero may panawagan siya, reaction po, panawagan niya kay Marcos. Well, alam mo, part ng propaganda yung ginagawa nila Ever since naman magagaling sa propaganda yung grupong yan. So yung panawagan kay Presidente, again, makikita natin si Presidente gives a lot of leeway kay Speaker. Lalo na pagdating sa House of Representatives. So, kung ano man yung isasuggest o re-recommenda ni Speaker, most probably yun ang didesisyonan ni Presidente. Alam mo, ang isang challenging dyan, di ba nagsabi na bawal ng protest barong. Tapos nakita natin, para sa SONA, tapos nakita natin yung reaction ni Rep. Manuel na nagsasabi it's their right to wear. So tingnan natin, susunod ba sila kay Speaker? Kasi ang threat doon, ikukulong daw, ilalagay daw doon sa detention area pag naka-protest barong. Tingnan natin kung masusunod yung mga gusto nilang mangyari. Okay. So, ayun, sige, ayan, Ma'am Malu, nako, susulitin natin yung ating oras kay Ma'am Malu dahil isa pang napakalaking issue po itong nangyari sa Amerika na sabi nila assassination attempt. Sabi naman ng grupo ni Biden is hindi daw dahil hinihintay pa daw nila yung investigation. mga resulta ng investigasyon. Ano po kaya ang magiging epekto nito sa politika dyan sa Amerika at lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas, itong mga kaganapan na ito? Well, alam mo, Dada, yung level ng security ng dating Pangulo ay critical. Lumalabas dyan sa nangyari, parang hindi yata yan yung primera klaseng Secret Service kasi meron ring rally yung First Lady, si Mrs. Biden. So parang nandun lahat yung mga pulido na Secret Service. Makikita naman natin sa galawan ng Secret Service parang bagito. Pangalawa, makikita rin natin dun sa, I'm not commenting on whether assassination or what, pero makikita natin, nakita ng pulis nakita na niya sa scoping niya, pero yun nga, apparently merong direction na stand down, kaya hindi niya binaril. So hinintay muna nila. Saan ka naman nakakita ng Secret Service na hihintay mo munang bumaril bago mo awatin? Ang dami ng taong nakakita. Idadagdag ko lang yan in relation to the security of former President Duterte. Oo, wala tayong batas, no? Wala, unlike ng Amerika, may batas 'yan. Ilang Secret Service ang binibigay sa former president, ano yung gugugulin ng former president pagkatapos ng termino niya. Dito sa atin, parang ang balita ko, meron pa rin security si Presidente Duterte pero parang iilan-ilan. So, sa tingin ko napakahalaga yan, lalo na sa demokrasya dahil ang papel ni Presidente Duterte ngayon parang hindi kaalyado. Pumupo na siya, kailangan mong protektahan lahat ng ex-president kasi napakaliit lamang na gastusin yan para sa Estado. Ngayon, pagdating dun sa anong epekto, nakita naman natin yung uri ng sagot ng presidente natin tungkol dyan sa assassination, yung wishing him well. Napakahalaga makikita ninyo yung global reaction. So, ang sense ko globally, lahat nag-agree na
mataas ang tsansa ni Trump na manalo. Yung. Kaya ang mga reaction ganun nagulat sila, no? At nagpadala ng greetings o ng sulat ang bawat mga leader, no? Makikita natin ang power ng X o ng Twitter. Kasi they went directly there and they sent messages to former President Trump. Malaking bagay 'yon. Kasi nakikita ng karamihang leader sa mundo na ang chances ni Trump na manalo ay napakataas. Anong ibig sabihin nun? Unang-una, tatahimik ang mundo. Hindi siya mahilig maggera. Ang gusto niya ay laksan ang ekonomiya ng Amerika. Mukhang katulad ng ginawa niya dati. Inuwi niya ang mga sundalong Amerikano. So makikita mo maraming interes na natatapakan si Trump. Prof, regarding dito sa sinasabi mo na anti-war itong si Trump, di ba? Sa tingin niyo po ba, ano ang magiging epekto nito dito sa West Philippine Sea na tinatawag? Gaguluhan dito sa West Philippine Sea kung sakasakaling manalo si Trump. Sa tingin niyo, may mangyayari mo? May madi-escalate po ba o may mangyari mang pagbabago dito sa away dyan sa West Philippine Sea? Oo. Sa tingin ko yan, magde-de-escalate. Makita mo naman yung sulat ni Presidente Duterte. May patama doon si Presidente Duterte. Correct. When you compare the letter of the current president to the letter of the former president, malalim yung kay Presidente Duterte. At malalim dahil may pinaghuhugutan. Dahil pareho sila ng mold. Na leader. So, ako, ang tingin ko doon, titigil yan, magde-de-escalate, kakausapin ng China, at negosyante si Trump So, trade ang kanyang napakahalaga sa kanya. So, ang China, number one, kasi by the number of population alone, talagang kailangan mo, trading partner yan. Russia, kaibigan niya yan. So, itong mga bansa na parati na lamang separate at parati na lamang hegemonic ang US, sa tingin ko magkakaroon ng resulta na katahimikan at mapapag-usapan kahit nga yung planong paglaki ng NATO. Sa tingin ko yan makokontrol ni Trump at even yung Indochina, no? Yung Indochina. Pero yung napakahirap balikan yung ating reciprocal access agreement with Japan na pinirmahan natin. So tingnan natin kung paano. Pero clearly si Trump doesn't want to interfere in areas where the US should not be. So ibig sabihin po, Prof, kung sakasakali itong pagkakapanalo o kung sakasakaling mananalo itong si Trump ay makakabuti ito para sa Pilipinas. Parang ganun po ang nakukuha ko po. Tama ka. Yun talaga ang lalabas dahil ibang-iba ang foreign policy ni Trump kisa kay President Biden. Okay. Coach Oli, Prof, ma-follow up ko lang. Kasi may kumakalat po sa social media na pinapatawag daw si BP Sara doon. may katotohanan ba yon o anong komentaryo niyo po doon? Napakaaga. Well, unang-una, hindi naman ganong kalapit ang ating Vice Presidente sa Biden administration. Pangalawa, lahat ng politiko sa ibang bansa, kahit sa atin, hihintay ng November. Para talagang final yung kausap mo. Unless may alam ang Amerika na hindi natin alam. Opo, correct po doon. Diba? Boss Dada, baka may follow-up question ka pa kay Prof? Ay, syempre, Mamalu, nako po, malaking issue itong designated survivor statement ni Madam Inday Sara. Hindi siya attend. Sa tingin po ninyo, anong indikasyon nito at bakit galit na galit itong mga kongresista sa pronouncement na ito considering na wala naman tayong ganitong batas? Tama ka doon, no?
unang-una, hindi yan sign ng maturity. Yung sinabi ng isang congressman, si Vice Presidente daw ay walang maturity. Alam mo, ang maturity is the sum total of her acts. Hindi yung isang desisyon na hindi pagpunta sa third State of the Nation address, that's not qualify na hindi mature si Vice Presidente. Pangalawa, nakakahiya daw sa Pangulo. Sa tingin ko, mas nagpakatotoo si Vice Presidente na sinabi niya hindi siya attend sa SONA. Bakit? A-attend ka ba sa isang SONA na ginastusan ng 20 million? Isang gastusan, 20 million? Na ang daming pwedeng gamitan niyang 20 million. Yan yung una. Pangalawa, attend ka ba sa SONA na hindi ka naman trinato ng maayos nitong administrasyon na ito? Correct. Pangatlo, haharap ka ba sa SONA na ikaw nag-resign na at sinabi mo ng June 12 na ang unit team ay pang-election lamang at ng June 19 ikaw ay nagsabi na ako'y nagre-resign sa DepEd. Bakit kasi siksik sa isang administrasyon na binabastos ka? Correct. So, sa akin, tamang-tama yung ginawa niya. Ngayon, yung designated survivor, sa akin wala tayong batas na katulad ng Amerika, pero certainly meron tayong succession. Sa US, ang designated survivor, batas yan, 1949 pa, dahil noong 1950 nagkakagirian ang USSR at ang US. Iba ang succession sa designated survivor. Pag tiningnan mo yung batas ng Amerika, yung succession hindi yun nasasama sa designated survivor. In fact, yung mga nakukuha mga designated survivor na ina-appoint during the time na nag-State of the Union ang presidente ay of the lower rank na cabinet secretaries. Ngayon, itong sinabi, nag-isip ako magmula nung binabati ko siya, hindi ba talaga naman siya designated survivor? Nag-survive siya ng 2 years. Correct. Hindi siya pumukol. Wala siyang sinabing negative sa administrasyon na ito except yung kinokorek, siguro nagsalita lang siya tungkol sa peace and order tsaka sa terrorism. Okay? Tapos nagsalita siya nung bad shot siya. Okay? At tama lang na dapat salitain niya yun. Kasi, sandali lang, yung First Lady, hindi naman yan elected. Mandato. Okay? Kung titingnan nyo, tahimik siya for 2 years. Ano pa ba naman ang gusto nyong reaksyon na gagawin niya? Haharap siya doon, papalakpak siya, ngingiti siya. Ito nagpapatunay sa atin na meron tayong politiko na kayang gumawa ng ganyan. Hindi yung hagod-hagod, okay na tayo, wala tayong kwan. Kasi makikita mo talaga sa gawa. It's not really the words. Meron tayong Pangulo na napakagaling sa rhetoric. Tingnan nyo kung ano yung inaugural niya, i-compare mo sa first SONA, sa second SONA. Ano ba doon ang nagawa? Samantalang si Vice President, tumahimik siya, nagtrabaho siya sa DepEd, mahirap ang DepEd, pero may nagawa siya. So, sa akin, designated siya, kasi siya naman ang designated ng 32 million. Survivor siya dahil 2 taon siya na nag-survive. Correct po. Pero sa administration ito. Ito po ang tanong, Prof. Kasi inuobliga po, may mga kongresista na nanghihingi ng diretsong kasagutan galing kay BP Sara kung bakit daw siya hindi a-attend sa SONA. Kailangan pa po ba? Require pa siya na magpaliwanag kung bakit hindi siya a-attend? Alam mo, natatawa nga ako dyan sa mga yan eh. May isa akong interview, congressman yung nagtanong. Sabi ko, ba't ho hinihingan nyo ng paliwanag ang Vice Presidente? Ang Vice Presidente ho ba'y under ninyo? Hindi ba ang Vice Presidente ay pangalawa sa Presidente? Correct po. Pag may nangyari sa Presidente, siya magte-take over. Ba't nyo binabastos? Di ba? Kasi daw, baka joke lang naman yun. May kanya-kanya ho tayong interpretasyon. Correct. At clearly, nung sinabi niya yan,
hindi naman nakangiting-ngiting-ngiti. Di ba? Sinabi niya, no, I'm not attending the SONA. I am when you say I'm designating myself, of course she has all the right to designate herself. Is it written in black and white? No. So, is it a joke or sarcasm or whatever? Pero, it is not a measurement of maturity. It is certainly not a measurement of hihingi ako ng opinion nyo, ng approval nyo, na dahil sinabi ng mga kongresista, attend ako. Sandali lang ho, yung mga kongresista, ang inyong mandato, siguro mga 250,000 per district. Si Vice President ho, 32 million. Huwag naman yung pahiyain na gano'n, di ba? At karapatan ng Vice Presidente, kung ayaw niya umattend, hindi siya a-attend. Ganyan ang ginawa ni Vice President Doy Laurel. Hindi siya tinanong, hindi siya nag-offer ng sagot. Sinabi lang niya, I do not wish to attend. Bakit? Ano ba yung sitwasyon ni Cory Aquino noon at saka ni Doy Laurel? Di ba nagkakaroon na ng politika sa kanilang dalawa? Mas lalo naman ito. Di ba? Yung ginawa ni Speaker na pagdurog sa kanya sa lahat ng aspeto na wala kang narinig sa presidente. Sa tingin ko, umabot na sa sukdulan si Vice President. Okay. Pero madam, iano daw po baka daw sila ay mag-conduct ng inquiry sa Congress. Ano naman ba siya nun? Sus, Ginoo naman. Ito, pag nag-conduct na naman sila ng inquiry, talagang, baka biglang maging opposition si Vice President pag ginaganyan nila. Correct. But anyway, let's take advantage of the opportunity na nandito si Prof. Prof, kasi ito napapanahon po ba o tama lang po ba itong gagawin nila? Kasi dito sa bansa natin, ang kailangan natin, mababang bilihin, trabaho, at kasi itong pagtatayo po ng stadium na worth 32 billion, dapat po ba na ito ang unahin kumpara doon sa ibang pangangailangan ng mga Pilipino? Abay, maling-mali yan. Concert Oo, pero maling-mali yan. Ang bigas 29, ang binibigyan mo ng bigas, yung matatanda, yung solo parent, this is aging stock. Imaginein mo, magkano yung gagastusin dyan sa stadium na yan. Magandang plano kung ikaw maayos na ang turismo sa atin, maayos ang facilities ng airport, ang Clark, maayos ang airport. Pero again, meron dyang stadium pa na nung panahon ng Southeast Asian Games. So, maling-mali ang plano nila. Kasi hindi ka naman nakakasigurado. Nakakatawa nga yung reaction nung nag-post ako dyan. Iba daw yung for Taylor Swift at Taylor Swift ready. Sabi ko, marunong ka ba ako sa English? Nakakaintindi ka ba? May comprehension ka ba? Kasi pareho rin yun. Hindi balik kung sinabi mong for Taylor Swift and J-Lo ready. Magkaiba yun. Pero ang ginamit mo, Taylor Swift, why do we want? Ang Singapore, nagawa niya yan. At saka yung multiplier effect, ang tindi. Pero Singapore yun. Huwag tayong managinip kung ang ating mga kasamahan, mga Pilipino, ay naghihirap. Ang pinag-iisipan natin, how do we fight inflation? At ang inflation is the number one issue. So, walang nagagawang administrasyon. Kahit nga yung ayuda, hindi nagre-reflect as a cure for inflation. So, balik tayo dun sa basic. Prof, may issue ba ito? Kasi itong ginamit nilang picture dito, ito daw po ay San Diego Astrodome. So, ibig sabihin, pinick up na naman ata ito sa Google at ginawang presentation. So, may issue po ba to? Kasi yan po ay San Diego Astrodome daw po yan eh. Pinadilim lang nila. Mas maliwanag nga lang yung isang picture. Alam mo, may issue yan. Kasi unang-una, wala man lang silang disclaimer na sinabi. So, lahat ng tao nagsasabi, ganito ang mangyayari. Ang laki naman yan. Imaginein mo yan. Ang laki. Hindi pa nga natin nasusolve yung issue dun sa Philippines. Hindi yung Coliseum sa sa Bulacan. Opo.
ang layo ng parking, ang access, entry at saka exit, napakahirap. So kung magko-concert ka, para daw kang nag-hiking doon, no? So ayusin natin yung meron na tayo. At saka yan, parang trabahong tamad. Mahirap kasi hindi naman yata yan programa ni Secretary Frasco, pero the fact na nandun siya, na nasabi na naman na dahil sa kanya, tapos immediately yung palpak na billboard, no? Itong mga ito doesn't speak well of this administration. Yun. Ito po, Prof, talagang alam mo matanong ko kulang lang. sa ano, no? Kulang sa research, ano? Tsaka makikita mo Ang talaga. simple naman, nandyan si Google. Diba? Kasi ano kumbaga sa kanila, kung makakalusot, makakalusot. Lusot, Kasi ginawa na nila yan doon sa Love the Philippines. Di ba? Kumuha sila ng mga stock videos. Oo. Hindi Alam mo, Dada, dapat may listahan ng DOT natin ng mga destinations. Di ba? Dapat siya may listahan. Dapat nagagawa na sila ng mapa na saan yan para ang Banawe Rice Terraces ay tama ang lugar. Wala yan sa... Anong sabi? Dapat nasa Ifugao. Nasa Ifugao, wala sa Benguet. Wala sa Benguet. Ang problema nito, Prof, baka magkalituhan yung mga foreigners natin, yung mga bisita natin sa Pilipinas. Baka hanapin nila sa ibang lugar, yung mga lugar na pupuntahan nila. Kasi pamali-mali yung nilalagay nilang location. At saka meron tayo sa Times Square sa New York na nasa ilalim ng dagat. Awan ko kung tama yung lugar na sinabi. So lahat ngayon tinitingnan dahil kung ganyan kasimple na promotional material sa sarili nating airport, palpak, may mali talaga. Either natutulog sa pansitan o hindi talaga alam. Prof, ano kayang motibo dito? Kasi hindi naman sa nagbibintang tayo, no, na baka kukurakutin, etc. Pero kasi imposibleng kitang-kita natin yung kapalpakan nitong proyekto na ito. Imposibleng walang nag-a-advise sa kanila. Imposibleng hindi nila alam na hindi maganda tong proyekto na ito. Ano sa tingin ninyong motibo nila dito? Ang balita ko, medyo nagkakagulo sa loob. Nako. So, whether dahil sa palitan ng tao, sa responsibilidad, so, I mean, the buck stops with the secretary. And, immediately, you should come up with a solution on this. akala ko honest mistake, Prof. Hindi, honest mistake mo naman yan. Di ba chinecheck mo yan bago mo gawing tarpaulin? Sa Correct, kampanya nga, bago mo ilagay yung kwan, tinitingnan mo yung kulay kung tama, yung pang kung saan. Ako, Prof, Hindi, kaya nga, Prof, napapaisip ako kung nakafocus ba talaga sila sa proyekto or doon sa pondo. Ewan ko, balita ko rin, maraming kaguluhan sa ganon. Kasi posibleng maraming butas yan eh. Maiipit ang pera ng bansang Pilipinas dyan dahil sa ganyang kalaking proyekto na hindi naman papakinabangan. Yan na nga. At saka tingnan mo ang tourism ng Thailand, bigla nagbigay ng visa free for 60 days, extended for 30 days. Yun, ganun ang mga hinahanap nating game changer. Jesus Gino, kung poster lang ang palpak, makakapag-isip ka ba naman ng outside the box? Tsaka matindi talaga ang matindi ang kanilang control sa media kasi kung hindi ko makakalimutan yung mga panahon na si Madam Moca ay nagkamali kung nasaan yung Mayon Volcano. Pero ito, gobyerno nagkamali kung nasaan ang Banawe Rice Terraces, pero parang walang sa kanila, walang issue sa kanila, no? Oo, kasi tahimik ang media, hindi natin maintindihan ngayon eh. Okay, sorry. Ito, Prof, medyo hindi ko pa to napapanood, no? Pero meron akong nadadaanan muli sa social media na medyo binabanatan kayo tungkol dito sa komentaryo nyo kay Baste. Ito ba may Agila, may Phoenix? Diba? Ipaliwanag nyo po kasi Hindi yata nila naintindihan. hindi nila naiintindihan. Kasi kung hindi mo alam ang Phoenix, hindi mo talaga maiintindihan. Ang sinabi ko lamang dyan, sige, banatan nyo ng banatan si Baste, and one day he will rise like a phoenix. Anong ibig sabihin nun? Kababanat nyo. I mean, alam mo, hindi ko maintindihan dito sa administration na ito, banat kayo ng banat sa Duterte. Ang Duterte, lalo na yung tatay, Teflon.
Pangalawa, hindi gumagastos ng PR. So, Correct. free ride lahat ito. Paulit-ulit kayo ng paulit-ulit, nagigising ang base niya, ang iba nagsasabi, oo nga, tingnan natin si Baste, tahimik naman yan. Di ba, mayor yan, maraming kinikilig dahil gwapo, pero yung marinig mo siya magsalita at marinig mo yung pananalita niya, ibang-iba. Makikita mo yung tapang. So, if he rise like a phoenix, mag-ingat kayo kasi kung titingnan nyo, di ba, ang sabi nga, 3 senador na Duterte. Pag ito sinama, nandun si Tatay Digong, nandun si Congressman Pulong, tapos si Mayor Baste, sa tingin nyo, hindi uubra yan? So, yung aking sinabi, totoo ko namang sinabi yon, at pinaninindigan ko yon. Kasi bihira ang isang bata, bago, ang pumukaw ng national sentiment ng taong bayan. At yan si Baste. Yun. Oo. Boss Dada, may dudugtong ka po ba doon? Okay na, okay. Nako, nakakaya na kay Ma'am Malu. Talaga naman, maraming salamat. Nako, isang malaking karangalan talaga. Mabuti na lang talaga mayroong SMNI. Kasi kung walang SMNI, nako po, wala na tayong maririnig tungkol dito sa mga magagaling na mga personalities na ito. Yan. Wala nang magbabalanse sa mga balita. So, kinulang na po tayo sa oras at gustuin man natin na magtanong pa na magtanong, kinukulang na po tayo. Baka may last message po kayo, Prof, sa mga kababayan natin. Well, maraming salamat sa inyong paanyaya. Sana ako'y nakatulong sa paglinaw ng mga issues sa ating mga kababayan. Patuloy po tayong magbatsyag, patuloy po tayong magsalita, patuloy po tayong tumindig sa mga issues, at patuloy nating punahin ang administrasyon. Yan ho ang demokrasya. Hindi ho ang demokrasya ang pagpigil o pagtulak sa isang tabi o pagsikil. So, ipaglaban natin ang demokrasya natin.